Sunod, mga kababayan, ano yan, Ken? O, dito tayo, mga kababayan. Ha? Kay Basti Duterte. Nako, ano yan, Ken? Yung kay Basti. Mga kababayan, ito po ang balita ngayon na mismo ang COA. Ayan, eto na. Ano ba yung COA? Mga kababayan, kung naalala nyo noon, binalita at sinabi ng COA na mas malaki ang confidential fund ni Baste kaysa sa 7 kamayayaman na lungsod or syudad sa Pilipinas. Ngayon mga kababayan, ganun pa rin, walang pinagbago. Ang tanong ngayon, saan ba nila ginamit yan? Eto na mga kababayan. According sa COA, ito ha, balita ito ha mga kababayan. Ito. Mula po ito mga kababayan sa Pilipinas Today. Ayan ha. 530 million confidential fund. Basahin ko lang. Ma'am Leticia Villamil, maraming salamat po sa iyong palipad. Thank you so much po ma'am. So ito po mga kababayan. Sa report ng COA, ito po mga kababayan ha, 7 hours ago to ha, Pilipinas Today. Post. Ayan. Sa report ng Commission on Audit or COA, pinagtibay nito ang compliance ng Davao City Government sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Baste Duterte sa pagsusumiti ng liquidation report ng 530 million confidential fund ng syudad. Ma'am Riana Rodolfo, ayun, maraming salamat po sa iyong super chat. Anong sabi ni ma'am? Ito po, basahin natin. Mga kababayan, naloka ako sa kakatawa sa iyo. You made my day. Inantok ako dito sa office. Bigla akong nagising. Salamat po, ma'am. So, ito po ha. Basahin ko. Sa report ng COA, pinagtibay nito ng compliance ng Davao City Government sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Baste Duterte sa pagsumiti ng liquidation report ng 530 million confidential funds ng syudad. Binuo ng 19-15% ng total maintenance and operating expenses ng Davao City, mas mataas pa ang confidential fund ng syudad kumpara sa pinagsama-samang halaga ng parehong pondo na ginastos ng 8 lungsod sa Metro Manila. Diba? Kita ninyo mga kababayan? Sa parehong COA report ng financial statement noong 2024, sa 8 Metro Manila cities na gumastos ng confidential fund, pinakamalaki sa Maynila sa 120 million. Kasunod ang Pasay, sa Maynila 120 million. Kasunod sa Pasay City, 80 million, Quezon City 75 million, Caloocan 70.5 million, and Parañaque 49.5 million, Muntinlupa City 47.93 million, Marikina 25 million, San Juan City sa halagang 16 million. Hindi naman gumastos ng confidential fund ang mga lungsod sa Makati, Pasig, Las Piñas, Mandaluyong, Nabutas, Taguig, Malabon at Valenzuela. Samantalang sa nakalipas na mga dekada ay sumirit pa itaas ang halaga ng confidential fund ng Davao City. Particular ng pamunuan ito ni Vice President Sara Duterte bilang alkalde, mula sa 144 million noong 2016, lumubo ito sa 293 million noong 2017 at 420 million noong 2018. Bago pumalo sa 460 million noong 2019 hanggang 2022. Sa kabuuan mula 2016 hanggang 2022, sa administrasyon ni Mayor Sara nakapaglaan at gumastos ang Davao City ng mahigit 2.6 billion halaga ng confidential fund noong mayor pa siya. Dinaig pa ang kabuuhang gastos ng mga mas mayamang syudad gaya ng Makati, Manila, Quezon City, Cebu City based sa datos ng COA. Naging malaking usapin sa bansa ang confidential funds ng pangunahing inuugnay sa kinikwestyong paggastos ni BP Sara sa 612.5 million confidential fund ng Office of the Vice President. Sa Department of Education or DepEd, particular na ang 125 million confidential fund na ginastos sa loob lang ng 11 days. Diba? So ngayon, eto na mga kababayan. 530 million confidential funds ng Davao City, mas malaki pa rin kaysa sa ginastos ng NCR cities. Gumastos ang Davao City government ng 530 million sa halaga ng confidential fund noong 2024 na natiling mas malaki kaysa sa pinagsama-samang confidential fund ng mga pamahalaang lungsod ng Metro Manila na may kabuuhang halagang 483.93 million ayon sa Commission on Audit. Diba?
Yon mga kababayan. Biruin nyo, 8 pinakamayayaman na syudad sa Metro Manila, 8 ang kanilang confidential fund sa 8 ka mga mayayaman na syudad sa Metro Manila ay umaabot lamang ng 483.93 milyon. Samantalang ang Davao City, isang syudad lang naman, ay umabot ito ng 530 milyon. So ngayon ang tanong mga kababayan, saan ito napunta? Naku mga kababayan, kung si Sara Duterte question ngayon sa confidential fund, baka pag si Basti Duterte ay tatakbong presidente, baka isa din yan sa rason na i-impeach din siya kung manalo siya. Dahil sa confidential funds din. Ngayon mga kababayan, kung naalala nyo po, no? Kung merong 530 million confidential fund ang Davao City sa kanilang mayor na si Basti Duterte, bakit hindi nalaman ni Basti na merong mag-amang terorista na namarel doon sa Bondi Beach sa California, sa Australia, na nagtagal naman ito sa Davao City mula November 1 hanggang November 28. Halos isang buwan ito sa Davao City. Bakit hindi nalaman ni Basti na napasukan pala siya ng terorista? Saan napunta ang kanyang confidential fund na 530 million? 'Di ba? Yun ang aking katanungan. Kung meron pala siyang ganyan kalaking 530 million na mas malaki pa sa 8 syudad sa Metro Manila, na umabot lamang sa 483 million ang 8 syudad, samantalang ang Davao ay isang syudad lamang, ay pumalo ng 530 million. So, saan ito ginamit? At bakit hindi nalaman ni Baste na may nakapasok palang terorista na namaril sa Australia? At tumira pa ito sa Davao ng isang buwan. At pinatunayan po yan ng immigration na mula ito sa ibang bansa, tumira ng halos isang buwan sa Davao City bago lumipad ng Australia at namaril sa Bondi Beach. Diba? Kasi napaka-imposible naman, mga kababayan, na meron kang ganyan kalaking 530 million confidential fund or intelligence fund. Tapos hindi mo lalaman na pasukan ka ng terorista. Diba? Ma'am Ellie Naipa, maraming salamat po. Ma'am Rosana Ragudo, hello po. Diba? Yan ang tanong ngayon mga kababayan. Kung meron siyang ganyan kalaki na confidential fund, bakit hindi niya nalaman na meron palang mag-amang terorista na nakapasok sa Davao City at tumira pa to ng halos isang buwan mula November 1 hanggang November 28, 2025 last year, at lumipad ito ng Australia at namaril doon sa Bondi Beach. At maraming ang patay. So paano nangyari yun? Inasaan yung gastos ng confidential fund? Dapat talaga dito mga kababayan, itigil na yung confidential fund yan eh. Bakit? Diyan kasi yung iba kumukuha para pangungurakot eh. Kasi bakit? Kung magtanong ka dyan kung saan mo ginamit, ano ang pinanggamitan mo, saan mo binili, hindi pwedeng matanong ng COA yan eh. Kasi bakit? Confidential nga naman. 'Di ba? So, ang mangyayari dyan mga kababayan, magbibigay sila ng resibo, pero ang nakalagay na pangalan, Mary Grace Piatos. Kasi bakit? Confidential nga naman. 'Di ba? Dapat tanggalin lahat, mga kababayan, ang confidential fund ng mga mayors. Hindi ko lang sure kung mayor lang ang may confidential fund kasi pati president meron, vice president meron. At sa president natural may confidential fund yan. Presidente yan eh. 'Di ba? Kung ang mayor may confidential fund, ano pa ang presidente? Sa kanya lahat ang bagsak, sa kanya lahat ang sisi. At delikado ang buhay niya kasi siya ang pinuno. Natural may confidential fund. Pero bakit ang mga mayors may confidential fund? For what?
'Di ba? For what? Para saan? Eh kung yung terorista nga dyan na namaril doon sa Australia, sa Bondi Beach, hindi nga nila alam na napasukan na pala sila ng terorista dyan. At tumira ng halos 1 buwan. So bakit hindi alam ito ni Baste na napasukan pala siya ng ganyan? Tapos ang sabi pa ng mga DDS, dapat daw ang sisihin dyan ang immigration. Ha? Kung ang immigration ang sisihin, eh di sana ang immigration ang merong confidential fund. Ang immigration na lang ang bigyan natin ng confidential fund kasi kung ang immigration lang din naman pala ang managot. So anong uses or anong gamit ng confidential fund kung bakit hindi nalaman na may nakapasok na pala dyan? Nakapasok na, nakaalis na, hindi pa rin alam? Diba, Ma'am Viola ng Cereza Force? Oo, yun po yun, mga kababayan. Ma'am Tis Malbataan, hello po. So yun po yun. Oh, grabe, ang napupuntahan ng pera ng bayan, no, kawawa talaga maraming Pilipino. Yun nga. Ako pag i-content niya, Ken, tahiin ko yung nguso niya. 'Di ba? Yun mga kababayan ang tanong, saan napunta? Eh napakalaki nito ha, mayor ka pa lang ganyan nakalaki. At take note, not only for 1 year. Eh, sabihin natin 2 years, 3 years, ganyan kalalaki every year. Oh, edi sa 2 taon mo, may 1 billion ka na mahigit. Kasi 530 million yan eh. Eh sa 2 taon mong panunungkulan dyan, di may 1 billion ka na. Adi tibang-tiba. Diba? Eh kung ginamit nila ito para sa mga terorista, para sa mga intelligence, eh bakit yung nakapasok dyan na mag-ama na namaril doon sa Bondi Beach sa Australia, bakit hindi nila nalaman at bakit hindi nila pinahold at bakit hindi nila inaresto? E diniklara ng Australia yun na terrorist. 'Di ba? Oh. Yan ngayon, kung ginamit yan sa intelligence fund, eh bakit hindi nyo nalaman na may terorista nang nakatira dyan na halos 1 buwan? Yun ang mahirap sagutin. Kasi kapag katinanong yan sila, hindi naman sumisipot. Hindi naman sumasagot. Ang daming alibay. 'Di ba? Yun po yun, mga kababayan.